Lubhang kagalang-galang Ruperto Santos, Obispo ng Antipolo. Lubhang kagalang-galang Milo Vergara, Obispo ng Pasig at Vice President ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines. Lubhang kagalang-galang Noli Bucco, Katuwang na Obispo ng Antipolo. Lubhang kagalang-galang Francis de Leon, Obispo Emerito ng Antipolo. Mga kapatid kong Arsobispo at Obispo, Reverendo Padre Pedrito Noel Rabonsa, Butihing Kura Paroko at Rektor ng Basilica Menor ni San Juan Bautista dito sa Taytay. Mga paring nakikipagdiwang, diakono, relyoso at relyosa, kagalang-galang na Nina Inares, punong lalawigan ng Rizal, kagalang-galang na Jack Duavit, kongresista ng Segundo Distrito ng Rizal, kagalang-galang na Alan Martin de Leon, punong bayan ng Taytay, mga lingkod bayan at pinuno sa pamahalaan, mga minamahal kong kapatid kay Kristo at kadiboto kay San Juan Bautista. Purihin natin ang Panginoon sa masayang biyaya ng araw na ito. Salamat sa biyaya ng malalim na pananampalataya sa Diyos at debosyon kay San Juan Bautista dito sa Taytay. Ang pagtatalaga ng ating simbahan bilang Basilica Menor ay pagkilala ni Papa Francisco sa marubdob niyong pananalig at pamamanata dito sa Taytay. Palakpakan natin ang Diyos at si San Juan Bautista. Mga kapatid, pagnilayan natin ngayon ang mga pagbasa. Dalawang mahahalagang aral ang mapupulot natin: pagpapadaloy ng biyaya at pagpapatutuo kay Jesus. Una ay pagpapadaloy ng biyaya. Sa unang pagbasa, inilarawan sa aklat ni Propeta Ezekiel ang pangako ng Diyos para sa isang bagong templo sa Jerusalem. Sa templong ito, bumubukal, dumadaloy at umaagos ang tubig. Kaya naman, ito ay buhay na buhay. At ito ay pinamamahayan ng samut-saring isda. Ang pagdaloy ng tubig ay sagisag ng pagdaloy ng buhay at pagdaloy ng mga biyaya. Kailangang dumaloy ang tubig upang magtaglay ito ng buhay. Kapag ang tubig ay hindi dumadaloy, mapapanis ito at hindi na makapagtaglay ng buhay. Gayon din ang biyaya. Hindi ito dapat ipinagdadamot o itinatambay sa sarili lamang. Kailangan itong umagos, dumaloy at magbigay buhay sa lahat. Ang pagdaloy ng tubig ay isa ring mahalagang karanasan para sa kay San Juan Bautista. Sa umaagos na tubig,
ng Ilog Jordan. Nangaral siya ng pagtalikod sa kasamaan at pagbabalik loob sa Diyos. At doon din sa Ilog Jordan, tinagpo siya ni Jesus at nagpabinyag ito sa kanya. Si Juan Bautista ang naglublob kay Jesus sa dumadaloy na tubig ng Jordan. Waring sinasabi sa kanya ni Jesus, "Juan, aking pinsan at aking kaibigan, padaluyin mo sa akin ang tubig, ang biyaya ng pagmamahal ng Ama, ang biyaya ng misyon." Kaya naman mga kapatid, katulad ng buhay na tubig sa templo ng Diyos, katulad ng dumadaloy na tubig sa Ilog Jordan, ang basilikang ito ay maging daanawa ng pagdaloy ng buhay at biyaya. Padaluyin natin ang gawa, ang awa at pagmamahal ng Diyos sa isa't isa. Sa halip na maging ganid at madamot, maging daanawa tayo upang umagos ang biyaya mula sa Diyos patungo sa ating kapwa. Ihatid natin ang biyaya at pagmamahal ni Kristo sa bawat isa. Maging daan tayo ng pagpapadaloy ng biyaya. Ang ikalawang aral naman ay pagpapatutuo kay Jesus. Sabi ni San Juan Bautista, siya daw ang friend of the bridegroom o kaibigan ng lalaking ikakasal. Kumbaga, sa salita natin ngayon, kung si Jesus ang groom, si Juan Bautista naman ang best man dahil siya ang best friend ni Jesus. Siya ang pinakamatalik na kaibigan ni Jesus. Anong uring kaibigan si Apo San Juan? Siya ay kaibigan sa katotohanan. Malagang katangian ng pagkakaibigan ang pagiging makatotohanan. Ang dalawang tao ay matatawag lamang na magkaibigan kung sila ay naging totoo na sa isa't isa. Kung may paglulukuhan o pagtataguan pa sila, hindi pa sila totoong magkaibigan. Kaya nga't sa salitang katotohanan, nakapaloob ang salitang katoto sapagkat ang isang kaibigan ay isang katotoo. Ibig sabihin, magkasama sila sa pagiging totoo. Tutuhanan sila sa isa't isa at magkasangga sila sa paglalahad ng katotohanan sa lahat. At paano nagpatotoo si San Juan kay Jesus? Paano nagpatotoo si Juan sa katotohanan? Simple lang. Sa ikalawang pagbasa at sa Ebanghelyo, inamin kagad ni Juan na hindi siya ang Mesiyas. Si Jesus ang Mesiyas at hindi siya.
Ang misyon niya ay ituro ang Mesiyas at hindi mag-astang Mesiyas. Kahit pa na marami na ang namamangha at naaakit sa kagalingan ni San Juan, hindi siya nahulog sa tukso na magkunwaring Mesiyas. Malinaw sa kanya ang katotohanan na hindi siya ang liwanag. At di bali nang siya'y maliitin upang si Jesus ang dakilain. Illum oportet crescere, minui autem me. He must increase, I must decrease. Mga kapatid, dito sa bagong itinalagang basilika, tularan natin si San Juan. Huwag tayong magkunwaring mga Mesiyas. Sa halip, magpatutuo tayo sa liwanag ni Jesus. Akayin natin ang ating kapwa, hindi sa sarili natin, kundi sa Kordero ng Diyos na si Jesus. Kung magagawa natin ito, tayo'y magiging tunay na mga deboto ni San Juan Bautista. Mga kapatid, maging mga kaibigan nawa tayo ni Jesus. Katulad ni San Juan, magpatutuo tayo sa liwanag. Magpatutuo tayo sa tunay na Mesiyas. Magpatutuo tayo kay Jesus. Pagpapadaloy ng biyaya at pagpapatutuo kay Jesus. Ito ang mga biyayang hihilingin natin sa Diyos dito sa ating basilika ni San Juan Bautista sa Taytay. Naway ipagkaloob sa atin ito ng Panginoon. San Juan Bautista, ipanalangin mo kami. Amen.